Nakatakdang magpulong ngayong araw ang liderato ng Senado at Kamara. Ito'y para pag-usapan ang magiging direksyon ng Kongreso, lalo pat nalalapit na ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa sa mga inaabangan ay kung kasama ba sa prioridad ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, inaabangan natin yung resulta ng pulungan ng dalawang leader ng Kamara at Senado. Pero ngayon pa lang, hiling nga ng isang kongresista sana'y maisama sa mapagkakasundoan nilang priority legislation ang divorce bill. Sa isang forum kanina ibinalita ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na sa wakas na-transmit na ng Kamara sa Senado ang panukalang nagtutulak sa pagsabatas ng diborsyo sa Pilipinas. Ito ang House Bill No. 9349 o Proposed Act Reinstituting Absolute Divorce as an Alternative Mode for the Dissolution of Marriage. Nitong May 22 pa na ipasa ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara, pero natagalan ang pag-transmit nito dahil sa naging issue sa bilangan ng boto sa plenaryo. Ayon kay Lagman, naisaayos na ang gusot dito at ngayon nasa kamay na nga ng Senado ang magiging pag-usad ng divorce bill. Ngayong araw may nakatakdang pagpupulong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero. Ayon kay Speaker Romualdez, tatalakayin nila ang direksyon ng Kongreso sa ilalim ng bagong pamunuan ng Senado at sakto rin ngayong nalalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung si Congressman Lagman ang tatanungin, hiling niya sana'y matalakay nga ng dalawang leader ang divorce bill. Bukod dito, may iba pang panukala na nais niyang mabigyang prioridad ng Kongreso. Wala tayong control doon sa pag-uusapan nila, di ba? Sana maging priority nga. Pero kahit na hindi priority, patuloy pa rin ang aming kampanya sa Senado upang masibatas itong ating panukala. Ano ba ibang kong priorities? Unang-una, gusto kong maaprobahan na ng mababang kapulungan at ng Senado yung bill ko on Human Rights Defenders Protection Act. Ito ay kung tunay yung paggawa ng isang special committee on human rights, kailangan ito ipasa rin ng ating Kongreso. Susog sa paggawa ng presidente ng Special Committee on Human Rights. Audrey, sa ngayon inaabangan pa nga natin yung resulta ng pagpupulong ni Speaker Romualdez at SP Escudero. Pero Audrey, napakahalaga ng pagpupulong na ito, no? Lalo na sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Administrasyong Marcos. Dahil Audrey, alam naman natin dito sa Kongreso nagmumula yung mga budget na isinasabatas ng pamahalaan para nga mapondohan itong mga programang ito. At Audrey, inaasahan nga natin na anytime today or bukas ay ilalatag naman ng dalawang kapulungan kung ano yung mga kanilang mapagkakasunduan. Audrey? Okay, Mela, habang hinihintay natin yung magiging resulta ng pagpupulong nila House Speaker Romualdez at Senate President Chis Escudero, meron bang balita kung ano yung mga priority bills na posibleng pinag-uusapan nila sa ngayon? Audrey, sa ngayon, no, ang sinasabi kasi ni Speaker Romualdez, talagang ang priority nila yung mga panukala para sa ating ekonomiya. At dito kasi, Audrey, sa Kamara, no, halos lahat ng priority bills ng administrasyon mula sa LEDAC, SONA priority bills ay naipasa na nila. So, Audrey, ngayon inaabangan ng Kamara kung ano yung mga bagong set pa ng priority bills na sasabihin din naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod dyan, Audrey, no, dito kasi sa Kamara may mga local bills din, yung mga mambabatas, lalo na para sa kapahanan ng kanilang distrito. Inaasahan natin na isusulong din ni Speaker Romualdez yung pagpapasa niyan sa Senado para nga tuluyan na rin maisabatas. At Audrey, syempre inaabangan din ng ating mga mambabatas yung magiging LEDAC meeting naman kung saan pinagpupulungan ng Malacanang, Senado at Kamara yung mga priority bills nga na kanilang talagang tututukan kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Inirekomenda ng isang senador kay Senate President Chis Escudero na magsagawa ng inquiry hinggil sa implementasyon ng kontrata sa bagong gusali ng Senado. Ito ay sa gitna ng pagpapahinto ni Escudero sa konstruksyon ng bagong Senate building dahil umano sa lumalaking gastos. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita.
May paglilinaw si Senate Committee on Accounts Chairperson Alan Peter Cayetano hinggil sa konstruksyon ng bagong Senate building. Sa isang Facebook Live, ayon kay Cayetano, dapat magpatuloy ang konstruksyon habang tumatakbo ang review. Anya, ang third phase lamang na hindi pa nasisimulan ang may posibilidad na maantala. Yung sinasabi po sa news na phase 1 and phase 2, ito po'y na-bid at ito po'y ongoing. Pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yon. Meron kasing isang part ni negotiate, no, na billion din. And I agree and support the decision of the Senate President, and this will not cause delays because nga we have to find out kung tama yung amount at tama yung bibilhin at tama din yung pagko-construct. Nagpadala naman ng sulat si Cayetano kay Senate President Francis Escudero na may petsang June 7, 2024. Kung saan nirekomenda ni Cayetano kay SP Cheese ang pagsasagawa ng inquiry hinggil sa implementasyon ng mga kontrata sa bagong Senate building. Pero may apela rin siya. Ang hiningi ko lang po, let's not speculate. If there are 3 words I want to use, first is review. Nagre-review lang po tayo, nagre-review. Secondly, it should be factual, di ba? Hindi pwede po dito ang suspicion, speculation, assumption, akala. It should be factual. And number 3, independent. Diba? So just because you told me it's 100 million for this, that doesn't mean na automatically we will believe it. Kailangan factual. Ayon kay Senadora Amy Marcos, tama lang na ni-review kung ano ba talaga ang kabuuang budget para rito. Pero nilinaw ng Senadora na walang tinuturo o sinisisi sa usapin. Ginagalang ko yung desisyon ng aming bagong SP, si Cheese Escudero. Aaminin ko, hindi ako nakatutok sa bagong building kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building ngayon na naghahagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ang taong bayan. Tapos may magarang building yung Senate, parang nahihiya ako. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.